Update sa kondisyon ni dating Congressman Arnulfo Teves sa pagkakalipat ng kustodiya ng BJMP at ng Russian vlogger na si Zodorevetsky. Ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J-Rex, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Weng, at sa mga sumusubaybay sa ating programa ngayong tanghali po. Sir, sa inyo pong monitoring, kumusta po ang kalagayan ng kalusugan ni dating Congressman Arnie Teves sa mga oras na ito at nasaan po siya ngayon? As of 12 noon, ngayong araw po na ito ay successful ang kanyang appendectomy. Siya po ay naoperahan kaninang bandang alas 5:30 ng umaga. Matapos pong ilipat po siya galing doon sa initial public hospital na pinagdalhan po niya. For security reasons, Ma'am Weng, hindi muna po namin i-reveal ang kinaroroonan niya ngayon. We assure na ito po ay isang public hospital rin po. Okay, sir, maaari niyo po bang ilarawan sa amin yung nangyari noong Lunes kung saan nagsimula yung karamdaman o severe stomach pain ni dating Congressman Arnulfo Teves? Yes, ma'am. Noong June 17 po, nagsimula yung complaint niya bandang alas 7 ng gabi. At hindi naman po siya uminom ng gamot. Ayaw niya rin po. Bandang hating gabi, nung hindi niya na po nakayanan yung sakit, binigyan po siya ng gamot ng aming jail nurse na naka-duty 24/7 sa kanyang jail. At the same time, nung nag-start na din yung monitoring ng ating BJMP physician. Bandang early morning po, nung hindi po talaga kaya na yung sakit at hindi tumatalab yung gamot, minabuti na po ng ating physician na i-endorse siya to the nearest government hospital. At yun nga po, dun siya dinala. And then after medical evaluation and diagnosis, nalaman po na kailangan niya mag-undergo ng isang surgery, tinatawag na appendectomy. And then ni-refer po siya to another government hospital na mas capable. At dinala din po siya alas 11 kagabi. Naoperahan po siya alas 5 ng madaling araw kanina. So sir, sa kasalukuyan, ano yung mga hakbang ng BJMP kaugnay sa sitwasyong ito? Ano po yung mga official protocol sa ganitong sitwasyon na inoperahan po yung inyong isang PDL? First protocol po natin is security. So kailangan po may nakaset up na security sa paligid ng hospital. At the same time, 24/7 custodial personnel nakasama niya sa kanyang hospital room. Ganon din po, ongoing rin po ang coordination natin sa court kasi ho ito ay walang court order dahil emergency case po. So nag-inform na tayo sa court and kung kailangan pa po ng further stay sa hospital, of course we will follow the medical advice at iimpormahan din po namin ang korte. And all movement po ay well secured at rest assured na after ma-discharge siya o cleared na siya, ibabalik na po siya sa kulungan. May paunang sinabi na po ba yung ospital kung ilang araw siyang nananatili doon kung appendectomy yung ginawa sa kanya? Ngayon po, ongoing po ang pag-coordinate natin sa kanyang attending physician kung cleared na po for discharge. Okay, sir, sa ibang usapin naman po, kailan opisyal na nailipat sa inyong kustodiya yung Russian vlogger na si Vitaly Zodorevetsky? Noong June 11 po, inilipat sa custody ng Bureau of Jail Management and Penology sa Taguig City Jail Male Dormitory. Ito po yung kulungan din nating isa doon sa loob ng Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig. Inilipat ho siya dala-dala ng mga personnel from Bureau of Immigration because of the commitment order issued by RTC 153 Taguig City. At sa ngayon po ay naka-medical quarantine siya katulad din po ng lahat ng ordinaryong PDL na dinadala sa atin. Ongoing po, hindi mo na hinahalo sa ibang populasyon. Okay, sir, may hiwalay po ba na pasilidad para sa mga dayuhang nakakulong tulad niya or sama-sama lang sila? Meron ho tayong ibang facilities na pinagdadalahan ng mga dayuhan. Kaya nga lang ho, ito hong jurisdiction niya is Taguig City, kaya po sumunod lang ho tayo sa court order na Taguig City Jail siya dalahin. Okay, sir, ano po yung mga patakaran ng BJMP pagdating sa mga dayuhang may kinakaharap na kaso sa Pilipinas? Again, Ma'am Weng, we reiterate that we treat everyone equally. Wala ho tayong VIP treatment.
For the cases of foreign PDL po, ang additional lamang home protocol dyan is coordination with the embassy. Of course, yung access sa visitation ng mga diplomatic personnel natin na kung saan concerning yung kanyang citizenship. Sir, sa ngayon, anong mga hakbang ang ginagawa ng BJMP habang hinihintay yung resolusyon ng kanyang kaso? Aparte ho ng BJMP, kailangan po munang matapos ang kanyang criminal case sa RTC Taguig City bago ho maproseso ang kanyang deportation kung ito po ay lalabas. At of course, Ma'am Weng, tuloy-tuloy naman po ang coordination namin with the Bureau of Immigration para sa proseso nito. Again, subject to the completion of his criminal case po. Okay, sir, panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Ang buong hanay po ng BJMP nangako sa ating publiko that we will treat all PDL equally. Wala ho tayong VIP treatment and we assure the safety, safekeeping, and development of our persons deprived of liberty under our care. Yun lamang po at magandang tanghali po. Okay, sir, maraming salamat sa inyong oras. Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP.